Hi everyone, blessed Thursday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Mainit na mainit pa rin na pinag-uusapan si Diwata sa social media, lalong-lalo na ngayong June 2, magbubukas siya ng kanyang pangalawang branch sa Quezon City. At sabi nga nila, kapag kahitik na hitik yung bunga, talagang binabato ito. At ito daw ang nangyayari ngayon kay Diwata. Pwedeng ganun ngayong dahilan o pwede rin talaga na merong mga tao na ayaw nilang umasenso o maging maligaya sa buhay ang isang tao. Kung kaya, kapag nakikita nila na gumaganda yung buhay ng isang tao, ay pilit nila itong hahatakin pababa. Ako naniniwala ko na walang masamang mag-criticize, yung sinasabing constructive criticism, kasi wala naman taong perpekto. Kumbaga, pwede naman tayong pumuna, lalong-lalo na kung kitang-kita natin yung mali. Pero, siguraduhin natin na kumpleto yung information natin, na na-witness natin yung pangyayari kung pwede, at ginagawa natin yung pagpupuna o pamimintas, hindi dahil para hilain pababa yung tao, kung hindi, para ipamulat sa kanya na mali yung ginawa niya. Kung ganitong klaseng criticisms ang tinatanggap ng isang tao, para sa akin, hindi ito masama. Nagiging masama lang ito kung merong mali siya. Tulad halimbawa, talagang sasadyain na gawa ng mali ang isang tao para makuha ang simpatya at dumami yung magagalit sa taong ito. Mali na yung mga ganong klaseng asal. At kanina nga sa live ni Diwata, sinasabi niya na napilitan siyang mag-live ngayong araw ng Huwebes, dahil nga meron daw nagsumbong sa kanya na may kumain doon sa kanyang parisan na kung saan sinadyang kumuha ng video para siraan ang parisan ni Diwata. At ito yung buong kwento. Pakinggan natin si Diwata. Anong balita dyan? Ano yan? Anong balita? Maganda po. Anong balita? Maraming balita po. Maraming nagsasabi na yung pagkain daw natin may langaw. Inantay talaga yung langaw para dumapo doon sa pagkain ng overload. Tapos tinikturan. Pero salamat kay madam. Kasi nakita namin. Ang daming naninira, no? Ganito. May kumain kasi dito ngayon lang. May nakarating sa akin. So, nag-order siya ng Paris. Ikukwento ko lang, nag-order ng Paris sa kanin. Siyempre, under rice. Ngayon, nilagay sa lamisa. Hindi siya kumain, ha. Ang ginawa niya, hinintay yung langaw na dumapo. Para dumapo yung langaw. Hinintay para dumapo yung langaw, tapos pinigjuhan, tapos umalis. Tapos lumayas na po. Salamat kay madam. Salamat po talaga, madam. Ang galing, no? So, ayan, patunay lamang ito, nakalive tayo ngayon na may mga ganyan talagang, eksena. Ano nga ulit? So, kumain dito, nag-order. Tapos, inantay yung langaw na dumapo. Tapos, iniwan, pinicturan. Iniwan. Baka ipubos niya na yun. Maya-maya, antayin nyo na lang. May content na siya. Kalokang mga tao, no? So imagine mo, pupunta dito, nag-order, tapos hindi kinain, tapos may dalang cellphone, hinintay dapuan ng langaw, tapos iwanan, umalis na. So di ba maliwanag na nagko-content dito para masiraan ako? So, huwag na natin Ano to? Live ba ito? Live ba tayo ngayon? Ba't ang daming tao? Ay, magandang hapon. Ayan, naka-live tayo nga sa Diwata, Paris, na kung saan marami pa rin naman pala kumakain. Kala ko wala na. Ayan, o. Selfie naman. Selfie, ha? 1, 2, 3. Sige po, picture tayo. Bawal akong halikan, ha? Picture lang. Diwata, dito tingin, no? 1, 2, 3. Yun! So, ang daming tao sa Diwata, Paris, ha? So, ibig sabihin, hindi totoo na wala nang kumakain sa Diwata, Paris. Tanging mga vlogger lang na naninira yung nagsasabi nun. So, anong tawag natin sa mga tao na to? Diwata pa picture. Sige, picture. Bawal akong halikan, ha? Bawal akong halikan. Diwata pa picture. Sige, video tayo. Video. Sabi nila di masarap yung Paris mo, pero natikman ko. Napakasarap. Solid. Masarap daw. Huwag mo kumikit, ha? Picture kami sa Jensen po kami. Yun na, okay na, nakalive ako eh. Nag-agusan ba? Agusan, shout out. Hello, Agusan.
Tagagusan ko sa Bayugan. Basi picture ko kayo. Sige ho. Salamat. Bibi, si Bibi. Picture kami ni Bibi. Picture. Okay. Alam niyo kung bakit ako nag-live? Kasi actually matutulog na sana ako. Kaya lang mayroong customer na concerned citizen lumapit sa akin. Nagsabi sa tao ko na Diwata, may kumain, nag-order. Tapos hindi naman kinain, nakatingin lang. Tapos may video na camera. Tapos nakabidyo yung pagkain na order niya. Hindi niya kinain, nakabidyo. Tapos nung may dumapo na langaw, binidyoan sabay umalis. So maliwanag, di ba? Maliwanag. So may content na naman siya, ma-upload na naman yan for sure. Tama po yun, mag-order ka, tapos dapat pag nandito ka, pag nag-order ka, gutom ka dapat, diba? So kakain ka na. Ang nangyari, hindi ka naman kumain, hinanda mo yung camera mo, mga video, tinitigan mo yung pagkain mo, tapos hinintay mo muna na may dumapo na langaw, tapos bibidyoan mo sabay alis ka. Anong ibig sabihin nun? Anong sabihin nun? Ingaters nga. Ingaters, diba? So unahan na kita ngayon mag-live bago ka pa makapag-upload. So alam ko na yung plano mo. So may lalabas na naman dyan na paninira. So okay lang yan, pero sana magandang intensyon mo. Galingan mo pa para hindi ka mahuli. Itong mga ganitong klaseng pag-uugali talagang nakakainis. Kumbaga, sa katulad kong isang content creator din, parang damay-damay kasi ang nangyayari. Parang ang nagiging kasalanan ng iilan, naging kasalanan na ng lahat. Na kahit malinis yung intention mo para pumuna o mag-criticize, sinasabi na rin ng ibang tao na ito ay ginagawa mo for the content. Pero itong kwento ni Diwata ngayon tungkol sa isang sinasabing customer na nagbayad naman daw pero hindi kinain yung in-order. Kung hindi, ang ginawa nito ay inantay lang na parang dapuan ng langaw yung kanyang pagkain at kinunan nito sabay alis. Halatang halata na masama ang binabalak ng taong ito. Ito ang maliwanag na sinasabing for the content at for the views. Kasi ginawa niya yun dahil alam niya para maiba yung kanyang content. Sa mga pumupuri kay Diwata, gagawa siya ng content na kung saan, kunwari, naiiba yung content niya. At ang naisip niyang paraan ay siraan yung paresan ni Diwata, which for me is very unfair. Hindi patas ang ganitong laban. Masamang pag-uugali ang ganito. Kasi fake mo. Kasi fake news na ang tawag dito. Kumbaga misinformation na ang tinatawag dito. At ito yung maliwanag na pwede nating tawaging for the content. Halatang halata na masama ang intention niya. Nananadya kumbaga. Sana wag naman tayong gumawa ng mga content na alam natin, nagawa-gawa lang natin para lang maging controversial or mag-trending ang mga videos natin. Hindi na baling sisiraan natin ang isang tao. Ang importante, magte-trending yung video natin at kikita tayo. Maling-mali yung ganon. Lalong-lalo na, hindi ka naman inaano ni Diwata o nung kainan niya. Kaya ito rin yung mahirap minsan na mabilis tayong naniniwala sa mga napapanood natin. Ito yung sinasabi ko sa nauna kong video na dapat talaga inaalam natin yung source at inaalam natin yung buong kwento. Kasi kapag inilabas yung mga ganitong video, halimbawa in less than 10 seconds o ilang segundo lang ang ipapakita, iisipin talaga natin na marumi nga yung kainan ni Diwata. Pero hindi natin alam what's behind the story. Kumbaga, hindi natin alam na sinadya talagang inantay na madapuan ng langaw yung pagkain niya at sa kanya kinunan. Kaya dapat tayo, mapanuri tayo, lalong-lalo na pagdating sa social media. Hindi lahat dapat pinapaniwalaan natin. At hindi rin dapat na agad-agad din tayong magre-react sa mga napapanood natin. Hindi sapat ang isang video lang kung minsan para paniwalaan natin yung buong kwento. Tandaan natin, maraming pwedeng gawin sa social media. Lalong-lalo na, maraming content creators ngayon ang napakagaling sa pag-i-edit. Okay lang sana kung yung ipapalabas nila ay pabor dun sa subject nila. Pero kung ang ipapalabas nila ay paninira dun sa subject nila at walang basehan o hindi makatotohanan yung mga pinapalabas nila, ito yung talagang hindi dapat na tinatangkilik sa social media. Mabuti na lang din mabilis si Diwata at mabilis yung kumbaga loyalist niya na nakapagsumbong sa kanya. Sabi nga ni Diwata, sayang daw na hindi niya inabutan yung tao na gumawa nito. Pero inuunahan na daw niya na bago may upload yung langaw sa pagkain niya, ay ibinisto na siya ni Diwata. And this is all for now mga kaibigan. Lumaban tayo ng patas, magsipag tayo sa tamang paraan, at tandaan natin, hindi natin ikakaasenso ang paninira ng ibang tao.
Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay, and God bless.